ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Biyernes, February 27, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating po mga headlines, defense team ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa ICC giniit na walang direktang utos ang dating Pangulo na pumatay ng mga drug suspect. National Unity Party hindi susuportahan ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte kung walang bagong ebidensyang ipipresenta. Malacanang hindi makikialam sa boto ng Kamara sa impeachment ni VP Sara Duterte. Dating Congressman Mike Defensor binansagang Ador Manaway 2.0 ng Malacanang. Senador Ronald Bato de la Rosa inalis na bilang miyembro ng halos lahat ng komite sa Senado. Manibagong 10% na pagtaas sa pensyon ng mga SSS pensioner kasado na sa Setyembre ngayong taon. Kontribusyon naman ng mga SSS member walang magiging pagtaas hanggang 2027. Metro News, 6 sugatan sa pagsabog ng tangke ng LPG sa isang bahay sa Navotas City. Sa balitang SND Telegram, pinag-aaralang IBAN sa Pilipinas. Lifestyle News, bagong museum, director ng Louvre, itinalaga ng gobyerno ng France. Sa ating music trivia naman, ngayong petsa nagsimulang i-record ni Paul McCartney ang awiting ito kasabay si Stevie Wonder. Ano ang kantang ito? Alamin. Balitang kakaiba, pinakamahabang trend na gawa sa tsokolate, matatagpuan sa Italy. Ang ating po oras, 6:40 ng umaga. Kami po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antino. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Nanindigan ng defense team ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na walang direktang utos ang dating Pangulo na pumatay ng mga drug suspect upang masawata ang illegal drug trade sa Pilipinas. Inihig ito ng abogado ng dating Pangulo na si Attorney Nicholas Kaufman sa ikatlong araw ng confirmation of charges hearing para sa crimes against humanity na kinakaharap ng dating Pangulo. Gate ni Kaufman, wala ni isa sa mga testigo ang makapagsasabi na may naging direktang utos si Duterte na pumatay ng sinuman. Samantala, kinisyon din ni Kaufman ang timing ng investigasyon ukol sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Ayon kay Kaufman, kung lantaran talagang inihayag ni Duterte ang hangaring pumatay mula pa nang siya ay mayor ng Davao, bakit inabot ng halos 4 na taon bago nagsagawa ng investigasyon ng prosekusyon matapos kumalas ang Pilipinas mula sa ICC? Inihayag pa ni Kaufman na hindi sana nahaharap ngayon ng prosekusyon sa jurisdictional problem kung sinimula na ang investigasyon sa loob ng 1 taon matapos kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute. Samantala, paglalagay ng limitasyon sa unprogrammed funds, pag-aaralan ng Malacanang. Narito po ang report ni Chanel Salazar. Pinag-aaralan ng pamahalaan ang paglalagay ng limitasyon sa Unprogrammed Appropriations Fund o mga pondong wala sa regular na budget. Tugon ito ng Malacanang matapos tanungin kung sinusuportahan ba ng Pangulo ang panukalan ng Department of Budget and Management na lagyan ng cap ang naturang pondo. Ayon kay Palace Press Officer Pierre Castro, binubuo pa ng DBM ang panukalang Philippine Budgeting Code na magtatakda ng mas malinaw at mas mahigpit na patakaran sa paggamit ng unprogrammed appropriations. The draft measure will be submitted for review by the economic team, the executive secretary, and ultimately the President.
As such, the matter remains under policy development and interagency consultation. Layo ng reforma na masiguro nga mga pondong ito ay gagamitin lamang sa tiyak at limitadong layunin at hindi magiging malawak na discretionary fund. Target ng DBM na mapanatili sa mas mababa sa 5% ng kabuang pambansang budget ang halaga ng program appropriations batay sa datos at galaw ng pananalapi. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Samantala, walang balak na bumoto ng pabor sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang National Unity Party o NUP kung walang maipapakitang bago at mahalagang ebidensya. Sa statement na nilabas ng NUP, nakasaad na karamihan sa issue na nakasaad sa mga bagong impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo ay naipaliwanag na sa nakaraang investigasyon at mga pagdinig. Gayunpaman, tiniyak naman ng NUP na patuloy nitong pag-aaralan ang magiging takbo ng impeachment proceedings para matukoy kung may mga bagong ebidensya na lalabas sa ikakasang deliberasyon ng Kamara. Umaasa naman ang NUP na magiging responsable, matalino at istriktong nakabatay sa konstitusyon ang gagawing proseso ng House Committee on Justice kaugnay sa 4 na impeachment complaint laban kay VP Sara. Mayroong 43 miyembrong kongresista ang NUP na ikalawa sa pinakamalaking partido ngayon sa Kamara. 774 Balita Ngayon. Dumistansya naman ang Malacanang sa plano ng ilang kongresista na hindi bumoto pabor sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kasunod ng pahayag ng National Unity Party na maaaring hindi suportahan ng kanilang mga miyembro ang reklamo kung walang bagong ebidensyang ihaharap. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi didiktahan ng palasyo ang mga kongresista sa kanilang boto dahil may sariling pagpapasya ang bawat mambabatas at hindi sila saklaw ng Pangulo o ng administrasyon. Hindi rin sinagot ng palasyo kung may sapat na suporta ang Pangulo sa Kamara. Sa halip, iginiit ng palasyo na dapat pairalin ang tamang proseso at pagbabatayan ng mga ebidensyang lalabas sa investigasyon bago magpasya sa usapin. Pagtaas ng kaso ng chronic kidney disease, pinasisilip ng isang senador. Detalye po ihahatid ni Conde Batak. Pinaimbestigahan ni Senator Mark Villar ang tumataas na kaso ng chronic kidney disease sa bansa, lalo na sa mga kabataan. Naalarma si Villar dahil batay sa pahayag ng Department of Health, pabata ang tinatamaan ng chronic kidney disease sa bansa matapos na 19 na taong gulang ang na-diagnose na may malubhang sakit sa bato. Sa Senate Resolution 313 na inihain ng senador, umapela siya sa Senado ng agarang investigasyon tungkol sa pagtaas ng mga kasong ito. Nais ng mambabatas na rebisahin ang mga programa at hakbang na ipinatutupad ng gobyerno kaugnay sa nasabing sakit. Bagamat may mga hakbanging ipinatutupad upang solusyonan ang chronic kidney disease, tinukoy ni Villar na marami pa rin dapat pagtuunan ng pansin upang ito ay matugunan. Mulaan niya sa awareness campaign hanggang sa aktwal na suporta na binibigay sa mga pasyente na sumasailalim sa gamutan ay dapat ding maging proactive ang gobyerno. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Sa iba pang balita, kwestiyon naman ng Malacanang ang kredibilidad ni dating Congressman Mike Defensor matapos nitong ihayag na may batch to umano ng mga dating sundalo na handang tumistigo tungkol sa sinasabing bilyong pisong bribery. Ayon sa kay Palace Press Officer Claire Castro, kilala si Defensor sa mga talumpating nanghihikayat na patalsikin sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaya malinaw ang motibo nito. Tinawag din ni Castro si Defensor na Wonder Boy at tinahalin tulad kay Ador Manaway na naging testigo noong 2001 para laban kay Ping Lacson, ngunit kalaunan ay binawi ang kanyang mga paratang. Naging kontrobersyal anya ang pangalan ni Mawanay dahil sa aligasyong napilitan umano itong gumawa ng peking salaysay. Mike Defensor, the known Wonder Boy. Marami sa kanyang talumpati ang naghihikayat sa ating mga kababayan na tanggalin sa pwesto ang ating Pangulo. Alam na natin ang motibo
Mike Defensor again, Ador Mawanay 2.0. Kilala ang salitang mawanay dahil sa pamimilit di umano sa kanya na gumawa ng peking salaysay. Ibinunyag din ni Castro na may impormasyon silang isang operator mula sa administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang umano'y kumikilos sa likod ng issue. Meron tayong impormasyon na isang tao sa administrasyon dati ni GMA na isang operator na ang trabaho lamang ay to muddle the issues. Pag ang taong ito ay kasama sa isang issue, something is fishy. Si Palace Press Officer Claire Castro. Samantala, mabilis na ang pagpapatibay sa panukalang National Wage Bill, iniutos ng liderato ng Kamara. Narito naman ang report ni Grace Mariano. Grace, please come in. Iniutos ni House Speaker Faustino Boji D. III na bilisan ang pagpapatibay sa National Wage Bill na layuning magtakda ng iisang minimum wage sa buong bansa kasabay ng pagbuwag sa Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. Tugon ito ni D sa manifesto na isinumite sa kanya ng ilang mga kongresista sa pangunguna ni House Committee on Labor and Employment Chairman, Representative Jolo Revilla, kasamang iba't ibang kinatawan mula sa labor sector na kinabibilangan ng mga manggagawa, trade unionist at labor advocates. Diin ni D, gobernador pa lamang siya ay pinaglalabanan niya ang mataas na sweldo kaya sang-ayon siya na marapat lang magkaroon ng patas at unified wage system sa buong bansa. Sa ilalim ng panukala, ililipat sa National Wages and Productivity Commission ang pagtatakda ng sahod na nagtataguyod sa prinsipyo ng pantay na sahod para sa pantay na trabaho. Dahil lusot na sa komite na pinamumunuan ni Revilla, ay tatalakay na ang bill sa plenaryo sa susunod na linggo at inaasahang maipapasa para sa Labor Day. Ito si Grace Mariano para sa DWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Inalista sa halos lahat ng komite sa Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa dahil sa mahabang panahon na hindi ito pumapasok. Ayon kay Senate President Tito Soto, maghahalal na ng kapalit ni de la Rosa sa lahat ng komite na miyembro ito. Paliwanag ng Senador, sinusunod lamang nila ang Rule 11, Section 23 ng Senado kung saan nakasaad na kapag matagal nang hindi pumapasok ang isang mambabatas o 5 beses nang hindi dumalo sa committee hearings nang walang paliwanag, ay maaari itong matanggal sa committee membership. Kung hindi naman nagdaraos ng meeting o hearing ang isang komite, ay maaaring manatiling miyembro pa rin si De La Rosa. Kabilang sa mga komite na inalis at pinalitan si De La Rosa ay ang Blue Ribbon Committee at Ethics and Privileges. Mula pa noong Nobyembre, hindi na nagpakita at pumasok sa mataas na kapulungan si De La Rosa matapos mapabalita na mayroon itong arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Samantala, desisyon ng SC hinggil sa pagpayag ng hukuman na tanggapin ang mga ebidensya mula sa lehitimong warrantless arrest kahit hindi plain view evidence. Welcome sa PNP. Angel Garcia sa detalye. Ikinalugod ng Philippine National Police ang pinakahuling desisyon ng Korte Suprema na nagpapahintulot na tanggapin sa hukuman ang mga ebidensyang nakuha mula sa lehitimong warrantless search kahit hindi ito lantad o nasa plain view. Ayon sa PNP, nilinaw ng naturang ruling ang hangganan ng pagtanggap ng ebidensya sa korte at makakatulong upang hindi masayang ang mga nakalap na ebidensya dahil lamang sa teknikalidad basta't napatunayang legal ang isinagawang paghahalughog sa ilalim ng desisyon. Maaari nang gamitin sa mga pagdinig ang mga ebidensya na nakalap mula sa isang valid warrantless search kahit hindi agad nakita o hayagang nakalantad ang mga ito. Dati kasi, karaniwang tinatanggap bilang ebidensya ang mga bagay na nasa plain view lamang. Inaasahan namang magkakaroon ng epekto ang naturang desisyon sa mga operasyon at investigasyon ng pulisya sa buong bansa. Kaugnay niya na rerepasuhin at iaayon ng PNP ang kanilang standard operating procedures sa bagong ruling habang patuloy na pinangangalagaan ang karapatan ng mamamayan. Angel Garcia ng DWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon.
8 minuto bago sumapit ang alas 7 ng umaga, kasado na sa Setyembre ngayong taon ang panibagong 10% na pagtaas sa buwan ng retirement at disability pensions ng mga Social Security System o SSS pensioner. Ayon sa SSS, bahagi ito ng kanilang 3-year pension reform program na sinimulan noong nakarang taon, kung saan makatatanggap ng dagdag na pensyon ang mga pensioner tuwing Setyembre mula 2025 hanggang 2027. Bukod sa karagdagang 10% na pagtaas para sa retirement at disability pensioners, simula Agosto 31 ngayong taon, ang mga death at survivorship pensioner ay makatatanggap din ng 5% na pagtaas sa kanilang buwan ng pensyon. Samantala, good news naman para sa mga miyembro ng SSS, walang magiging pagtaas sa SSS contribution hanggang sa 2027. Ayon kay SSS President at CEO Robert Joseph Declaro, matatag ang financial standing ng SSS, kaya kahit tumaas ang pension payouts, hindi kailangan ng dagdag na kontribusyon mula sa mga miyembro. Samantala, DOH nagpaliwanag sa usapin na papatawan ng parusa ang mga magulang na hindi magpapabakuna ng kanilang mga anak. Yan naman po ang report ni Gina Mape. Itinuwid ng Department of Health ang kumalat na report na papatawan ng parusa ang mga magulang na mamibigong magpa-immunize ng kanilang mga anak. Paglilinaw ni Health Secretary Ted Herbosa, hindi nire-rekomenda ng DOH na patawan ng parusa ang mga magulang na hindi magpapa-immunize ng kanilang mga anak. Ayon kay DOH spokesperson Undersecretary Albert Domingo, pinakawastong paraan ay tamang edukasyon at walang pilitan lalo na at sangkot ang karapatang pantao. Paliwanag naman ng kalihim, ang trabaho ng DOH ay kumbisihin ang mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak para sa mga vaccine-preventable diseases. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 6 na minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Ako naman si Albert Antivo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sugatan ng 6 na katao matapos sumabog ang tangkito o maliit na tangke ng LPG sa loob ng isang bahay sa barangay NDBS Dagat-Dagatan na Botas City. Mapapanood sa lumabas sa CCTV footage na naglalaro ang mga bata sa isang eskinita nang bigla na lamang nagkaroon ng malakas na pagsabog mula sa isang bahay. Maya-maya lang naglabasan na ang mga taong naapektuhan ng pagsabog at humingi ng tulong. Isinalaysay ng kaanak ng mga biktima na isang kaldero ng mga panindang maisang nakasalang noon sa loob ng bahay nang maganap ang pagsabog. Magsasalang pa umano sila ng isa pang kaldero, ngunit matapos sindihan ng katabi nitong lutuan na may maliit na LPG tank, doon na ito sumabog. Kabilang sa mga sugatan ng isang babae at 2 niyang anak na naglalaga ng panindang mais. Nadamay din sa insidente ang 2 nilang bisita at isang kapitbahay. Nagsasagawa na ang Bureau of Fire Protection at Nabotas LGU ng investigasyon sa insidente. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan po ng piso kontra dolyar ay nasa 57 pesos and 60 centavos. Nasa 68 pesos and 3 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 78 pesos and 11 cents. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 15 pesos and 36 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 37 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng loto. Iatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Super Lotto 649 na binola kagabi February 26, 22, 44, 13, 30, 26 at 46, kung saan naabot sa 73,767,003 pesos and 45 centavos ang papremyo. Ang bola naman sa Lotto 642 ay ang 9, 2, 11, 41, 20 at 27,
kung saan ang jackpot prize ay aabot sa 27,487,043 pesos and 32 centavos. Wala namang nakapag-uwi ng nasabing mga papremyo. Ako po si Jonah Bakiran na nagsasabing huwag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, John Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Sa ating balitang S&T Telegram, pinag-aaralang iban sa Pilipinas. Bakit kaya? Alamin natin ang detalye sa balitang hatid ni Rose May Miranda. RM. Posibleng ipagbawal ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang paggamit ng messaging platform na Telegram sa Pilipinas sa gitna ng mga ulat ng child pornography at financial scam sa naturang application. Hindi na ito ang unang pagkakataon na maisa sa ilalim sa ban ng DICT matapos na unang ipagbawal ng ahensya sa pamagitan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang paggamit ng AI chatbot na Grok dahil sa paglikha nito ng mga sexually explicit na deepfakes. Kalaunay inalis din ng ban sa naturang app matapos sa matagumpay na negosasyon sa XAI na nangungunang developer ng Grok. Ang Telegram ay isang cloud-based encrypted messaging platform na itinatag ng Russian entrepreneur na si Pavel Durov noong 2013 at kilala ito sa pagtutok sa privacy at security na nagpapahintulot sa mga user nito na magpadala ng mga mensahe, larawan, video at file, gayon din na gumawa ng malalaking group chat at channel. Sumikat ang naturang app sa buong mundo lalo na sa mga user na naghahanap ng mga alternatibong mainstream messaging application. Gayunpaman, ang pagiging encryption nito at minimal content moderation ay sinasamantala para magamit ng mga illegal na aktibidad tulad ng mga scam at child exploitation. Manatiling may kaalaman sa agama teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda ng DWWW 4, Ultimate Music Radio. Thank you, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, sa bagong museum director ng Louvre, itinalaga ng gobyerno ng France. Detalye naman po ihatid sa atin ni Mika Fajardo. Magsisabing bagong pinuno ng Louvre Museum ang director ng Palace of Versailles na si Christophe Lariboeuf, kapalit ni Laurence Ducor sa gitna ng mga sunod-sunod na problema na kinaharap ng museo, kabilang ang pagnanakaw dito noong nakaraang taon. Si Lariboeuf ay isang art historian at museum director na dalubhasa sa 18th century art. Pinamunuan na niya ang ilang prestiyosong institusyon sa Paris kabilang ang Petit Palais at ang Musée d'Orsay, na tahanan ng pinakamalaking koleksyon ng mga impressionist paintings sa buong mundo. Pinamamahalaan din niya ang isa pang kilalang landmark at tourist attraction sa France na Palace of Versailles, kung saan hawak niya ang taunang budget na humigit kumulang 170 million euros o $200 million. Layon ng pagpapalit ng liderato na ibalik ang kaayusan sa museo na humaharap sa sunod-sunod na issue, gaya ng pagtagas ng tubig sa ilang kwarto nito, tumatandang infrastruktura, at isang pinaghihinalaang $12 million ticket fraud scheme na tumagal ng isang dekada. Nauna nang ipinasa ni Ducor ang kanyang resignation letter kay France President Emmanuel Macron matapos maglingkod mula noong 2021 at unang babaeng gumanap sa tungkuli. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 4, your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa atin namang music trivia, ngayong petsa nagsimulang record ni Paul McCartney ang awiting ito kasama si Stevie Wonder. Ano ang kantang ito? Alamin natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Kenny. Blessed Friday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, February 27 taong 1981, nagsimula ang recording ni Paul McCartney ng awiting Ebony and Ivory kasama si Stevie Wonder. Ang Ebony and Ivory ay isang pop at soft rock song. Isinulat ito ng isa sa mga miyembro ng The Beatles na si McCartney sa kanyang farm sa Scotland noong 1978. Naging bahagi ito ng kanyang third solo studio album na Tug of War. Gumamit ang awiti ng ebony o black at ivory o white keys sa piano bilang metaphor para sa integration o pagresolba sa mga problema at racial harmony. Nirelease ang Ebony and Ivory noong March 28, 1982 sa ilalim ng Parlophone EMI ng UK at Columbia Records ng US.
Naabot ng awitin ang number 1 spot sa UK habang naging isa rin ito sa mga top-selling singles noong 1982 sa US. Noong apartheid era, naban sa South Africa Broadcasting Corporation ang Ebony and Ivory. Matapos na manalo ni Stevie Wonder sa Best Original Song category sa 1984 Academy Award at idinedicate niya ito kay dating South African anti-apartheid activist at dating South African President Nelson Mandela. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang Kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, pinakamahabang trend na gawa sa tsokolate, matatagpuan sa Italy. Alamin po natin ang detalye ng balitang kakaiba, ihatid po sa atin ni Doc Justin. Good morning! Magandang umaga. Kasing ganda ni Darlene Yun, Oranio. no? At siyempre si AA at sa lahat ng mga taga-subaybay natin, TGIF. Friday na. Kaya yung ating balitang kakaiba ngayon, masyadong sweet ito, Darlene. Oo, nakakatakam ngayong balitang kakaiba ngayong Friday. Ito nga, nasungkit ng Maltese chocolater na si Andrew Farrugia ang kaniyang ikatlong Guinness World Record nang bumuhos siya ng pinakamahabang chocolate sculpture sa buong mundo na hango sa lumang modelo ng tren. Ayon sa Guinness, may habang 55.27 meters ang train chocolate na higit pa sa haba ng isang Olympic swimming pool. Ba, ang dami nito. Ang train chocolate na ito ay gawa sa purong Belgian chocolate at binubuo ng isang locomotive at 22 bagon. Bawat bagon ay tumitimbang na aabot sa 160 kilos. Ipresenta ni Andrew ang kanyang obra sa Milan, Italy. Kwento ni Andrew, inabot ng isang buong taon ang kanyang team sa paghahanda para sa obra, pero ang aktual na production ay inabot lamang ng 4 na buwan, kabilang na ang planning at modeling. Ay kay Andrew, dumaan muna ito sa clay modeling bago buuin ang nasa 5,000 perasong tsokolate na pawang mano-manong hiniwa, kabilang ang 180 na gulong para sa mga bagon. Ayan, tingnan nyo, parang totoong... Oo. Parang maganda pa yun. Kala mo, hindi mo maiisip na tsokolate, no? Kung hindi sasabihin sa iyo. Oo, parang medieval ano. At yun nga, saan ako? Andito na ako. Hindi ito ang unang world record ni Andrew. At taong 2012 na gawin niya ang 34.5 metrong train chocolate sa Brussels. At noong 2014 naman, ginawa niya ang pinakamas na chocolate sculpture sa pamamagitan ng 13.52 metrong replika ng Burj Khalifa sa Dubai. Naku, talagang matrabaho yan. Pero siyempre, total Darlene, na pag-usapan natin yung tsokolate. Marami sa ating mahilig sa tsokolate, lalo mga Pilipino. Lalo na yung tsokolate na yung pinapartner parang kape. Oo. Ay, nigo Sarap yan, no? Okay, sasawsaw mo yung tinapay doon, Doc Justin. Ako, ang sarap. Ay, opo. Pero siyempre, yung tsokolate, may iba dyan matamis. Yung iba naman, medyo yung dark chocolate. Oo, okay lang daw mas yun. healthy daw yung dark Mas chocolate. healthy. Yan. Pero Kaya lang, yung iba, hindi gusto ang dark chocolate dahil mapait. Sobrang pait naman daw. Oo. Kasi pait ng nakaraan. Ay, wow. Hugot ka na naman talaga. Yung mga sa mahilig sa tamis na tsokolate, kung bawal na sa inyo, Iwasan matigas na. ang ulo. Kasi sabihin ng iba, kurot lang. Kurot lang. Araw-araw kang kumukurot. Nako. Ako, mahirap yun. Ayun lang, paalala lang naman na eat chocolate Moderately. Alright, yan ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Ako si Doc Justin. Jasot na ako. Thank you! Maraming salamat, Doc Justin, sa atin pong balitang kakaiba.
Bago tayo magtapos sa ating balitaan ngayong araw po ng Friday, ito muna ang ating katanungan. Ang bibigyan po natin ng opinyon sa ating pong programang Opinion Mo, Opinion Ko. Maiiwasan pa ba ang political turncoatism o pagiging balimbing Oy! ng politiko sa ating Kanina, bansa? usapang tsokolate ngayon, Yan naman prutas balimbing. naman, balimbing. Pero kaso sa Pilipinas, hindi lang balimbing hindi lang prutas ang balimbing. Tao din, politiko rin. Sige, maganda 'tong pag-usapan, Darlene. Ay kasi lalo na, Albert, no, na may mga naghahayag na Yes, ng kanilang oo. intensyon na tumakbo sa 2028. Nalalapit na. Oo, nakikita na natin kung sino ang mga paru-paro dyan, ang mga balimbing dyan, Laro. di ba? Ayan, nagsisimula na tayong makakita ng mga balimbing at mga paru-parong politiko. Parang may forever sa pagiging balimbing, Darlene. May kilala ko na kahit oo nga, Oo, kahit na sinong kung saan, sinong saan. umupo. Oo, doon siya. Kung Ay. saan makikinabang, ano. Okay, sige, mamaya, ayan po ang ating pag-uusapan ngayong araw po ng Friday. Maiiwasan pa ba ang political turncoatism or balimbing na politiko sa ating bansa? Para po sa inyong mga opinion, ang ating pong text line 0929-321-8738 at maaari din pong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga balita ngayong araw po ng Biyernes, February 27, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antibo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon.